So the title of this message po, ang mensahe nating pag-aaralan sa oras na ito ay Overcoming Deep Distress. Yan ho ang mensahe natin. Ano, pagtatagumpay sa matinding kagipitan. Ang salitang distress po ay napakarami ng kahulugan yan. Ang una ho ay kagipitan, paghihirap, pagkabalisa, pagdurusa, dalamhati, at paghihinagpis. So napakarami. Once na inaral natin ang mensahe ng Panginoon at nakuha natin ang gustong iparating ng Panginoon, yung lahat ng mga binanggit ko sa inyo, kaya natin pagtagumpayan. Amen po ba? Sino dito ang gusto magtagumpay? Amen. Lahat tayo gusto natin magtagumpay. At hindi lang mo kasi ang ating pag-aaralan na spiritual. O hindi lang natin kasi ang distress po ay parang katulad siya ng depression. O isa yung sintomas ng depression na ang inaatake ho ito. So ang simbahan natin ho ay nagtuturo hindi lang puro spiritual, meron din tayong tinuturo mentally, spiritually, maski sa physical ho, nagtuturo ang idea, emotionally, hanggang sa social ho natin. So, makikita ho natin dito, sabi dito ho, mahirap mabuhay at mamuhay na mag-isa sa mundong ito, na punong-puno ng hamon at pagsubok na nagdudulot sa tao ng pagdurusa, kabigatan at kagipitan, kaya kailangan ng tao ng tulong ng iba. So, pumunta tayo sa conclusion ngayon. Kung ang isang tao ay hindi kaya mabuhay o hindi kaya niyang magtagumpay mag-isa, so ang conclusion natin, kailangan natin ng isa't isa. Yung katabi mo ay kailangan mo yan. Huwag mo sasabihin, Pastor, hindi ko to kailangan yung nasa harapan ko, yung nasa likod ko, kasi magaling ako. Kasi malakas ako. Tandaan nyo, malalakas, nagkakasakit din. Sino dito yung malakas? Malakas pa sa kalabaw, pero nagkasakit. Tama? So yun ho, lagi ipapaalala natin. Hindi laging masaya, maayos, o maginawa ang buhay dito sa mundo. Wala hong ganung buhay. Kasi kahit mayaman, nakakaranas din po ng kahirapan. Maaaring hindi financially, pero nakakaranas sila ng kahirapan sa physical, nakakaranas sa emotional, nakakaranas sa social, nakakaranas po sa spiritual. So, kung hindi siya naghihirap financially, maaaring yung ibang aspeto ng buhay, mararanasan niya dahil walang exempted sa problema sa mundong ito. Mayaman o mahirap, nagkakaroon ng problema sa mundong ito. Ngayon, ang ating sasagutin tanong po, ito ho, how to overcome deep distress. Tingnan niyo po ang 1 Samuel, ito ho, bago natin puntahan ang message, dito nagsimula, ang mensahe natin, dito ho nagsimula. Tingnan niyo, sabi dito, Hannah is described as being in great distress. Hindi lang basta ho, distress ang naranasan ni Hannah. Ang naranasan ni Hannah ho ay sobra. Ang naranasan ni Hannah ay matinding, kagipitan. Matinding kalungkutan, matindihong pagdurusa ang nararanasan ni Hannah. Pinatutunayan niya, sabi dito, siya ho ay grabe tumangis. Siya ho ay hindi ho siya masaya. Pangalawa, which are symptoms of consistent with depression. So si Hannah ay mayroong sintomas na papunta na siya sa pagiging depressed. Kaya ho, to the rescue yung mensahe ng Panginoon. At sa oras na ito, napapanahon ang mensahe nito para makita natin ano ba yung pwedeng tugon ng Diyos? Kasi alam naman natin ho, ang sanlibutan, ang i-offer lang ng sanlibutan, gamot. At hindi ho natin i-neglect yan. Kailangan din natin ng gamot. Okay. So, tingnan po natin dito. Ano ho ba? Sabi dito, sa 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 8, ito ho, mga pinagdaanan ni Hannah na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan, kagipitan at kapaitan sa buhay. Napakapait ng buhay ni Hannah. Okay. Una, ito, si Hannah ay asawa ni Elkanah. So mayaman po ito Noong time na ito, si Hannah ho ay asawa siya ni Elkanah, which is ang buti kay Elkanah, mahal na mahal niya si Hannah. Kaya lang ang problema ni Hannah, baog. Okay, so wala pang problema dito sa first slide natin. Si Hannah ay asawa ni Elkanah. Wala tayong nakikita dyan. Nakaka-depress ba yun? Wala. Etong pangalawa ho, nakaka-depress. Si Elkanah ay may dalawang asawa. Nakaka-depress? Sagot, mga nanay. Isip-isip kayo dyan. Kung ang asawa nyo may dalawang asawa, di ka ba di-depress? Di-depress. So si Elkanah ay may dalawang asawa. Sino yung una? Si Penina. Okay, yung pangalawa ay si Hannah. At lumalim mo ang problema ni Hannah kasi ang sumunod, sa hatian hindi sila pantay. Kada taon, nagre-release ng blessing si Elkanah. Ito yung parte mo, Hannah. Ito yung parte mo, Penina. At syempre, laging malaki ang parte ho ng kariban ni Hannah. Kasi bakit may anak?
pero si Ana wala. So sa partihan, nakakaramdam si Ana, kaping-kapi ako dito. Kumbaga, laging ang percentage lang lagi na napupunta sa kanya, 1% lang, samantalang yung karibal niya, 3 to 4%. Ang laki nun. Sabi ko sa inyo, maganda ang buhay ni Elkanah. Okay? Tinutuya lagi siya ni Penina na kanyang karibal. Ito ho, papalala ng palala. So, yung salitang tinutuya, sa madaling sabi, kinukutya, binubuli. Ano pang bubuli kaya ang ginagawa ho ni Penina? Pwede sabihin niya, baog ka kasi baog. Diba, sakit sa isip, sakit sa puso na may tao, binubuli ka, araw-araw. At ang sabi doon ho, lagi itong ginagawa ni Penina. Masama ho ugali. Okay? Tinutuya lagi niya si ano, at ano ang naging cause niya? Sabi dito, ito ang labis na ikinalulungkot ni Ana, at doon siya nagkaroon ng distress. Nagkaroon ng kapaitan, kabigatan ng kanyang buhay, at ito pa ho, napagsasabihan siya lagi ni Elkanah dahil sa kanyang pag-iyak at kalungkutan niya. Ito na, malala. At ang pinakamatindi ho nagpahirap sa kanya ng gusto ay syempre ho, yung kanyang asawa na mahal niya at mahal siya, hindi siya may pagtanggol. Imbis na yung pagtanggol si Ana ni Elkanah, nauuwi lagi sa pagsikmat. Dahil bakit po, may nakikita si Elkanah na hindi niya maunawaan. Alam niyo, minsan yung may mga sakit, yung mga tao kung punong-puno ng depression sa buhay o stress sa buhay, napakahirap unawain yan, especially kung may asawa. Kaya maganda nag-uusap na maayos. Okay, balikan natin. Hindi tayo mag-i-stick sa problema, mag-i-stick tayo sa tugon ng Panginoon. How to overcome deep distress? Okay, apat po ang sagot. Number 1, sa mga nag-note po, ito ho'y mahalaga at ito ho'y biblical. Ang pag-uusapan natin ngayon ay biblical way, which is naniniwala akong powerful siya. Balikan ko lang, hindi natin ini-neglect ko ang hospital, hindi natin ini-neglect ang mga gamot, pero mas payo ko sa inyo, i-practice ko natin itong biblical na paraan kung paano ho mapagtatagumpayan ang isang kapaitan, kabigatan sa buhay. Number 1, ang sabi dito ho, be honest to yourself. Yan ang unang sagot, hindi agad sa Diyos. Bakit po ang sabi dito ho, sabi ho sa verse 9, after they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah rose. Now, Eli the priest was sitting on the seat beside the doorpost of the temple of the Lord. Okay, sa Tagalog, minsan matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. So kung titingnan ninyo dito, may option siya. Pwedeng ang gawin ni Ana, that time, pipili siya kasi ganito, senaryo, isa itong tagpo. Nandun ang templo ni Yahweh, nandito ho, sa harapan si Eli, pwede niyang unahin si Eli, pero mas pinili niya si Yahweh. Okay? At hindi ho yan ang focus natin. Ang focus natin dito, ang pagtayo at panghakbang ni Ana, papuntang templo ng Diyos, ay pagpapakita niya ng pag-amin sa sarili. Sabi ko sa inyo, ang unang paraan para gumaling tayo, magtagumpay tayo sa isang kabigatan sa buhay, kailangan umamin tayo na kailangan natin ang tulong ng iba. Amen. Marami nagpapakamatay kasi hindi sila ho nagsasabi sa mga tao nagmamahal sa kanila, sa Diyos, o kung nagsabi man sila, ayaw nila humingi ng tulong. Si Ana, alam niya mabigat na. Alam ni Ana na hindi niya kaya. Anong ginawa ni Ana? Tumayo, pumunta siya sa templo ni Yahweh, at yun ang una niyang paraan para mapaglabanan niya yung napakabigat na nararamdaman niya. Sabi niya dito, inamin niya sa sarili niya na hindi niya kaya mag-isa sa bigat na kanya nararanasan at nararamdaman, kaya kailangan niya ng tulong ng Diyos. Hindi agad nawala si Ana sa kanyang wisyo, ang una kong lalapitan si Lord. Pero ang una kong gagawin, hahakbang ako. Dahil magiging honest ako sa sarili ko, hindi ko kaya. The moment na lagi tayo sinasabi natin, kaya ko, hanggang dumating tayo sa time na hindi na pala. Kapatid, isa sa makakagamot at makakabigay sa iyo ng katagumpayan ay aminin natin minsan, hindi man madalas, minsan, dumarating tayo sa part na hindi na talaga natin kaya. Umamin tayo. Ganon din dapat tayo sa panahong nabibigatan tayo, na di natin kaya, lumapit tayo sa Diyos, mahirap magyabang at huwag umaming hindi na natin kaya. Mahirap. Ang tao kahit hirap na pag may pride, hindi mo siya matutulungan kasi bakit? May pride. Pero yung mga tao marunong magpakumbaba, sila yung nakakaranas ng tulong. Yan, number 1 na paraan para tayo magtagumpay sa kabigatan o kapaitan ng buhay, maging honest tayo sa ating mga sarili.
Pangalawa, okay, naging honest ka na sa iyong sarili. Anong kasunod mong gagawin? Be honest to God. Yan ho ang pangalawang puntos natin. Sabi dito, be honest to God. She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Grabe yung pagtangis ni Ana, hindi ko ma-explain kung paano siya umiyak. Dahil ang iyak ni Ana dito, walang sound. Paano ka umiyak? Diba ang hirap umiyak kung marami kayo sa bahay at ikaw yung tao na ayaw mo ng iskandalo, ayaw mo na para ka nakaka-istorbo ng ibang tao. Si Ana, iba. Lalo sa harapan ni Lord, nagpakita siya, naging honest siya. Sabi dito, buong pait na lumuluwa si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Kung haharap ka sa Panginoon at mayroon kang daladalang kabigatan, kapatid, huwag ka na mag-deny. Huwag ka na magkunwari malakas ka. Itodo mo na sa Panginoon at sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ko na kaya. Naging honest si Ana. Una, naging honest siya sa sarili niya. Pangalawa, naging honest siya sa Diyos. At pinakita niya sa Panginoon ang nararamdaman niya, nararanasan niya. Ano sabi niya? Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyong pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pabayaan sa halip ay pagkakaluban ng isang anak na lalaki. Isa lang ho ang pinag-pray ni Ana. So, kung titingnan natin dito ho, si Ana, punong-puno siya ho ng kabigatan. Naisipan niya na maging honest sa sarili niya, bago siya papunta sa templo, pagpasok niya doon sa simbahan, naging honest sa Panginoon, sinabi niya, Lord, sobrang bigat na nararamdaman ko. Hindi niya nga sinabi dito, possible, nandito yung, Lord, inaapi kasi ako ni Medina. Inaapi kasi ako ng karibal ko. Hindi niya sinabi dito. Pero possible kasama yun sa kanyang daladalawang kabigatan. Pero sabi niya sa Panginoon, Lord, para maayos ang kalagayan ko, masapol ang lahat ng mga pangangailangan ko, dito sa aping-aping kalagayan ko, kailangan ko ng anak. Pero ang good thing dito, pag binasan niyo po yan, ang tawag po sa prayer na to ay covenantal prayer. Dalawang uri ho yan ng prayer. Yung una, honest prayer. Pangalawa, covenantal prayer. Ito yung prayer na kakaiba. Lord, pag tinugon mo ako, di ba ang prayer niya, sabi niya dito, sabi niya, kahabagan, kung hindi ninyo ako pabayaan sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko sa sayo. Covenantal prayer. Manganganak si Ana, pero yung anak niya, hindi kanya, ibibigay niya sa Diyos. Maraming prayer ho, sa totoo lang, na nangyayari na covenantal prayer, saan? Sa ospital. Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Asa na ngayon yung gumaling? Lord, pagyamanin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Asa na yung mga yumaman na? Diba? Minsan, ang covenantal prayer, pag sa Lord ka nakipag-covenant, kay Lord ka nakipagtipan, nakipagkasundo, kapatid, huwag mong babaliin. Kasi Diyos ang kausap mo, hindi tao. Amen? Kausap ni Ana dito, Diyos. Sabi niya, Lord, pag binigyan mo ako ng anak na lalaki, hindi ko siya, ang dulo nga, sabi niya, hindi ko siya papuputulan ng buhok. Mga tao ho, na nakipag-covenant sa Diyos, na hindi nila ipagagalaw ang kanilang buhok. Unless matapos yung time ng kanilang pakikipagkasundo sa Panginoon. Kaya ho si Samson ang hina. Kaya si Samson ang hina, hindi dahil sa buhok. Hindi dahil pinutol ang kanyang buhok, kaya nanghina siya. Hindi po. Dahil yung pagkaputol ng buhok, naputol yung kanilang covenant. Okay? So be honest to God. Naging honest si Ana. Nagkaroon siya ng honest prayer, nagkaroon siya ng covenantal prayer. Sabi dito, ipinagtapat at ipinakita ni Ana sa harapan ng Panginoon kung gaano katindi ang hirap na kanyang naranasan at nararamdaman. So, nung time na yon, boldly, meron siyang tapang na ipakita sa Panginoon, Lord, ito ako, basag, ito ako, Lord, problemado, ito ako, bigat na bigat, pero Lord, sa iyong kamay, naniniwala ako sa iyong pangako. Amen o? So, paano ho mapagtagumpayan ang kabigatan at pagsubok sa buhay? Una, maging honest tayo sa ating mga sarili na hindi natin kaya. Pangalawa, maging honest tayo sa Diyos na kailangan natin siya. Then pangatlo, ito ang pangatlo, be honest to others. Okay? Ito, balanse ang mensahe ng Panginoon. Hindi lang puro Diyos, hindi lang puro sa sarili. Mga kapatid, yung salitang be honest to other, yan ay patungkol sa mga tao na kapaligid sa atin. Kung mayroon kang kabigatang nararamdaman at hindi mo na kaya, talagang lumapit ka na sa Panginoon, naging honest ka na sa sarili mo, kapatid, huwag mong ine-neglect yung mga tao sa paligid mo dahil sila ang kasunod na sagot. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaan ang iyong pakiramdam? Humanap ka ng tao na makakausap
kausap na makatutulong sa iyong kabigatan. Okay? So anong ibig ko sabihin dito? Tingnan nyo ang sabi dito sa Bible. Sa Samuel 12-17, medyo mahaba ito. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Sabi ko sa inyo, ang prayer, nakita nyo ang prayer ni Ana ay hindi ho siya yung bulahaw, hindi ho sa sobrang ingay na prayer. Pero ang prayer ni Ana, ang sabi nga dito sa sunod, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa kanyang sarili. Sa ibang version, nananalangin si Ana at the time, yung Tagalog na sarili, sa English translation, ay sa puso. Okay? Ang prayer ni Ana at the time ay galing sa puso. Kaya ho taimtim at hindi ho malakas. Okay, asa na ba tayo? Okay, sabi nga dito, dahil dito, inakala ni Eli na siya isang lasing. Kaya lumapit ito sa kanya at sinabi, tama na yung paglalasing mo, tigilan mo na ang pag-inom ng alak, magpakatino ka. Grabe, no? Nagpipray ka lang na pagbintangan ka pa. Sino nito ang ganon? Nagpipray ka lang na pagbintangan ka pa. Nakaka-distress. Nakaka-stress. Gumagawa ka na nga ng tama, mayroon pa magbibintang sa'yo, pagbintangan pa siya. Buti na lang si Ana, honest siya, hindi siya nag-react na masama. Pero sabi ni Ana, huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinahayag ko lang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. So sabi dito, naging honest si Ana kay Eli. Kapatid, kung gusto mo talaga maranasan ng katagumpayan sa bigat na iyong pinagdaraanan, una nga, balikan ko lang, maging honest ka sa iyong sarili. Huwag mong bitbitin ang isang bagay na kaya mo namang ihingi ng tulong. Maging honest ka sa Diyos at maging honest ka rin sa mga tao sa paligid mo. Mga tao na pwede kang tulungan, advisean na magpapunta ka na sa ospital. Bumili ka ng gamot na ito para ito ay umampat ang iyong nararamdaman. So dito napapasok yung mga medical, dito napapasok yung mga counseling, at hindi mo natin binabaliwalayan. Dahil minsan ang sakit na depression ay hindi lang basta siya nakukuha sa isang panalangin lang. Kailangan ng matinding proseso. Amen. At gagamit ang Diyos dyan, pwede nang hindi lang ng pastor, pwedeng gumamit ang Diyos dyan ng doktor, at nagagamot sa may sakit. Okay? So sabi dito, tandaan, ang pinaka-the best pa rin prayer is the prayer between you and God. Ito pa rin po, ang pinaka-the best na prayer, it is between you and God. Yung prayer or conversation ng heart to heart. Ito ang isa sa pinaka-the best na prayer na gusto ko ipakita sa inyo. Ang pinaka-the best na prayer na nakita ko ay ito. Yan. Yan ang isa sa pinaka-the best na prayer. Dear God, o dear Lord, ako sa iyak na ng isang oras. Wala ka na nasabi kasi punong-puno ka ng kabigatan. Sa sobrang bigat na nararamdaman mo, luha na lang ang lumalabas. At ang sinasabi mo sa Panginoon at that time, wala nang language, wala nang letra, kundi sinasabi mo lang kayo, iyak ka na lang ng iyak. Then ang nagulat ka, nabanggit mo na lang, Amen. Lord, naunawaan niyo po ba ang prayer ko? Nagulat ka, yung prayer mo na hindi mo maunawaan dahil sa bigat na nararamdaman mo, tinugon ng Diyos. Bakit po tinugon ng Diyos? Yung pag-alis mo pa lang doon sa prayer room, yung pag-alis mo pa lang doon sa lugar kung saan ka nag-pray, yung pag-alis mo na yon, di ba gumaan? Ang tawag doon answer prayer. Si Ana, nung pumunta siya sa verse 9, pumunta siya ng verse 9 sa templo, umalis siya ng verse 18. Malungkot siyang pumunta sa templo, lumabas siya ng magaan. Answer prayer na agad siya. Kasi bakit po? Naging honest sa Lord. Kapatid, gusto mo bang gumaan? Amen. Maging honest tayo kay Lord. Wala masyadong salita, yun daw ang magandang prayer. Hindi ko sinasabi na ito yung pinaka-the best. Wala masyadong salita kundi luha. Kasi madalas ito ang nagpapakita ng honesty natin kay Lord sa ating mga nararanasan at nararamdaman. Yung mga lalaki na hindi marunong, yung mga lalaki na hindi marunong umiyak sa harapan ni Lord, kakaibang lalaki ka. Dahil ang mga tunay daw na lalaki, lumuluha sa harapan ni Lord. Meaning, walang babae lalaki kay Lord. Pag once na kailangan mo si Lord, hindi mo kailangan ng maton ako, malakas ako, ma-pride ako, hindi po. Pagharap mo kay Lord, dapat honest. Okay? Kaya isa sa pinaka-the best na prayer, Lord, wala na.
biglang i-aiming ka na lang kasi ramdam mo yung pagyakap ni Lord. Alam mo yung pagyakap pa lang, pagdampi pa lang sa'yo ng presensya ng Panginoon, wala ka na masabi. Iyak ka na lang ng iyak dahil kinakalma ng Diyos ang iyong isip, inaayos ng Panginoon ang iyong puso at ang iyong physical na katawan, inaayos niya, nire-restore niya. Then ang sagot ng Panginoon, una, kagaanan. Purihin ng Panginoon sa mensahe niya nito. Okay? Last, o pang-apat na tayo. Okay, ano po yung una? How to overcome this deep distress? Anong una? Be honest to yourself, be honest to God, be honest to others. Then last, ito po. Nag-umpisa tayo sa sarili natin. Huwag kayong magtaka kung ang dulo po, tayo pa rin. Help yourself. Gusto mo magtagumpay sa kabigatan, gusto mo magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok na yung nararanasan, tulungan mo ang iyong sarili. Amen po ba? Tulungan natin ang ating mga sarili. May mga time na hindi lagi-lagi natin iaasa sa iba. May mga time na hindi, yes, inasa natin sa Panginoon, pero paano pag hindi natin naramdaman yung tugon agad ng Diyos? Kailangan natin tulungan ang ating mga sarili. For Samuel chapter 1 verse 18, yan ang sinasabi ko sa inyo kanina, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Diba? Nung naging honest si Ana sa kanyang sarili, naging honest siya sa Lord, naging honest siya kay Eli. Anong sabi ni Eli sa kanya? Nag-declare si Eli ng magagandang bagay. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain. Tandaan nyo kanina, umalis siya pagkatapos kumain. Possible, alam nyo, ang may sakit po sa depression, kung may sintomas ng depression, hindi siya makakain. Kumusta ang pagkain mo ngayon? Pastor, grabe ako kumain. Ano pa rin yan? Symptoms pa rin yan ng depression. May depression ka pa rin. Ang matindi daw kumain, o hindi man malakas kumain, o ay may something pa rin yan, may symptoms pa rin yan na kakaiba. So, kasi ang iba, kung depressed sila, ang iba ho, inuuwi nila sa bisyo. Inuuwi nila sa drugs, inuuwi nila sa kung saan-saan, para yung kanila hong isip ay mabaling sa ibang mga bagay. Pero yun ay hindi ho pagiging tapat sa sarili. Ano yun? Dinidinay mo lang yung nararamdaman mo, naghahanap ka ng something na panapal sa konting saya. Pero ang totoo, pag mag-isa ka, babalik na naman yung realidad. Mas maganda yung maging honest ka na. Sabi dito, and she said, let your servant find favor in your eyes. Then the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Diba? Ang ganda. Nag-pray nung verse 9, nung 18, hindi na siya malungkot. Bakit? Nabunot. Yung bigat, nabunot, nagkaroon ng kapayapaan, at possible ho, ramdam ni Ana, yes, si Lord nakinig sa akin. Bakit po? Noong time na yon, representative ng Diyos, sino po? Si Eli. At ang sabi ni Ana, ramdam niya, Lord, sa pamamagitan ng taong ito, answered prayer na ako. Bakit po? Si Eli ay isang lingkod ng Diyos. Okay? Malaki pa rin ang magagawa para magtagumpay tayo sa kabigatan na mararanasan natin na yung pagtulong natin sa ating sarili, nalabanan ng mga sanhi ng kabigatan na nagpapabigat sa atin na ating nararanasan. Tama ang lumapit sa Diyos. Yun ang una. Tama ang lumapit sa Diyos at lumapit sa mga tao, pero kailangan pa rin natin tulungan ang ating mga sarili. Hindi mawawala yung ating pagtulong sa sarili. Yes, humingi ka ng tulong sa Diyos, humingi ka ng tulong sa tao, pero pagkahingi mo ng tulong, pag uwi mo sa inyong bahay, pagpunta mo sa ikaw na lang uli mag-isa, naku po, hindi na bago ang isip, hindi na bago ang puso, walang mangyari. Kaya ho, nung Sunday, naalala niyo yung sermon nung Sunday, renewal or renewing of your mind. Napakahalaga. Ano ang sabi doon? Sa pinaka-keyword, Word of God. Ang Word of God, ang tanging makapagbabago sa ating isipan. Okay po. Sa ating pagtatapos, okay, ito ang ating conclusion. Napagtagumpayan ni Ana ang kabigatan, lungkot at pait ng kanyang buhay sapagat naging tapat siya sa kanyang sarili. Hindi mawawala yung unang hakbang. Kapatid, ang pinakamahirap na hakbang ay yung unang hakbang. At walang gagawa nun, kundi ikaw. Amen po ba? Ang unang hakbang ay hindi galing sa Diyos, galing sa atin. Kaya maging honest tayo sa ating mga sarili, Lord, kailangan ko ng tulong mo sa oras na ito dahil may problema ako na hindi ko alam ang solusyon. Sabi ng Panginoon, hakbang. Ikaw yun. Okay? Na hindi niya kaya mag-isa, kundi kailangan niya ng tulong ng iba. Naging tapat siya sa Diyos na kaya sa kanyang naranasan at naramdaman. Yun ang sunod niyang hakbang. Pangatlong hakbang niya, naging tapat siya sa tao na nagtatanong ng kanyang katayuan sa buhay. Kung gusto mo talagang matulungan at huwag mapahamak, kapatid, magkaroon ka ng time para makipag-sharing sa ibang tao.
sa mga taong alam mo makakapagpalakas sa iyo, sa mga tao na mauunawaan ang kalagayan mo sa iyong buhay. Okay? Naging tapat siya sa tao na nagtatanong sa kanya katayuan sa buhay at ang panghuli, tinulungan niya ang kanyang sarili na makabangon muli. Kaya niya napagtagumpayan ang lungkot, bigat at pait na kanyang naranasan at nararamdaman. Nakabangon siya. Nakabalik nga siya sa kainan, di ba? Andun sino? Andun yung kanyang karibal. Pero mukhaan niyang kaharap. At napagtagumpayan niya. Kasi bakit po, at the time, answered prayer na siya. Eto, magaang-magaan na. Ramdam ni Ana. Ang kasunod pong chapter, kung aralin natin sa Sunday, kasi pinag-pray ko, ay answered prayer siya. Isinilang na si Samuel. Kaya ko yung aklat ni Samuel, siya yan. Siya yung sumulat niyan. Si Samuel, ang nanay niya, si Ana. Sino si Samuel? Si Samuel ay ipapanganak mula sa buhok na nanay kasi si Samuel ang mag-a-anoint sa ulo ni David na magiging hari ng Israel. Ang galing ng Diyos, tama? Galing sa buhok si Samuel. Sabi ng Panginoon, i-anoint mo kasi si David. Si David na magiging hari. Grabe, magkakadikit po yan. Okay, anong application po natin? May mga time na makakaranas din tayo na matitinding kahirapan. Hindi ho winawala. Wala akong preaching sa simbahang ito na nagsabi ko na walang pagsubok, laging masaya. Hindi po. Binabalansin natin dahil ang realidad ng buhay, hindi laging masaya. Hindi laging meron. Hindi laging sagana. Hindi laging malakas. May mga time, mahihina tayo. May mga time, walang-wala tayo. Pero sabi dito, may mga time na makakaranas din tayo na matitinding kahirapan, kalungkutan at kagipitan sa buhay, tulad ni Ana. Subalit, isa sa pinakamagandang tularan natin na ugali niya na kailangan din natin gawin ay ang pagiging tapat sa sarili. Pangalawa, pagiging tapat sa Diyos, pagiging tapat sa iba, at ang pagtulong sa sarili. Huwag na huwag niyo kakalimutan yung apat na yan. Makakatulong yan sa panahon sa panahon na inatake tayo ng depression, sa panahon na inatake tayo ng kabigatan sa buhay, kalungkutan sa buhay, huwag niyo sanang kalimutan ang apat na yan. Galing sa Biblia. Last na application, dumaan man tayo sa anumang hirap, bigat, kalungkutan at kapaitan ng buhay sa pamagitan ng magagandang katangiang ito, yung apat na yon, lalo na sa tulong ng Diyos, makakatiyak tayo magtatagumpay, maging tapat lamang tayo na umamin. Sabihin sa Diyos at sa tao ang ating nararanasan at nararamdaman sa buhay. Anong susi para mapagtagumpayan ang kabigatan? Maging honest tayo. Amen po, isipin nyo, ang dami natin na pag-usapan na uwi lamang ang mensahe sa isang word. Be honest. Maging honest tayo sa ating mga sarili. Maging honest tayo sa Diyos. Maging honest tayo sa ating mga magulang. Maging honest tayo sa mga kapatiran natin. Maging honest tayo sa pastor. Kung mayroon kayo nararamdamang kabigatan. At hayaan ninyo magtulungan tayo. Kung yun po ang kinakailangan. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri. Palapakan po natin ang Panginoon. Overcoming this stress.